Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pumunta si Chang Susan sa Apex Medical Center na kung saan hinahanap ni Annalyn ang kanyang ina, na kung saan pinagtatanong niya dito kung talagang pumasok ito o hindi. Talagang walang nakakita dito kay Lynette, na kung saan ito nga si Chang Susan ay agad-agad na pumunta palang Apex. Dito na nga sinabi ni Chang Susan sa kay Annalyn na talagang nagkwentuhan daw sila ng sekretary doon sa Apex, kung saan sinabi sa kanya na talagang alam na nila ni Dr. RJ Tanyag at saka ni Giselle ang katotohanan, na talagang ransom for money ang nangyari sa kay Don Pepe. Dito na nga ay talagang narinig ni Dr. Carlos Benitez ang lahat, at talagang nangingialam talaga itong si Dr. Carlos Benitez sa mga sinasabi dito, at kung saan basta kay Zoe ay talagang ang lakas loob ni Dr. Carlos na kampihan itong si Zoe. Dito na nga ay talagang natameme na lang itong si Annalyn at hindi na lang siya sumagot, na kung saan nasa tama din naman kung ganun ang prinsipyo ni Dr. Carlos Benitez. Dito na nga pumunta si Annalyn sa Apex, na kung saan dito niya nakita itong si Zoe at talagang nagkaharapan sila. Nanghingi ng tawad itong si Annalyn dito kay Zoe, pero hindi ito pinatawad ni Zoe, at talagang binulyawan pa ito ni Zoe, na talagang sinabihan niya pa dito na talagang ang lakas ng galit ni Annalyn sa kanya, kaya niya nagawa iyon. Dito na nga ay talagang pinalayas ni Zoe sa kanyang harapan itong si Annalyn, na kung saan pumunta si Annalyn sa kanyang ama at saka tita. Dito na nga talagang nalaman ni Annalyn ang katotohanan, na talagang ransom for money ang nangyari. Dito na nga ay talagang depressed itong si Giselle, at talagang iyak na iyak dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin kung mawawala itong si Don Pepe. Dito na nga nag-text na naman or lumating na itong si Moira, at kung saan sinabi dito ni Dr. RJ na nangangailangan siya ng 10 milyon at kulang ang kanilang perang panransom. Dito na nga ay talagang nagbigay si Moira ng pera kapalit ng katahimikan nito ni Giselle, na kung saan hindi siya dito pagbibintangan. Dito na nga ay talagang nagpakunwari itong si Moira na talagang magbibigay siya, na kung saan sa kanya pa rin naman mapupunta iyon. Dito na nga ay talagang ipinakita at nag-send si Blahadja ng photo video dito kay Dr. RJ Tanyag, na kung saan hindi lang daw dugo ang ibubuhos niya dito kay Don Pepe, kung saan talagang kung hindi niya gagawin ang kanyang mga sinasabi ay talagang dugo daw ang ibubuhos niya dito, at talagang maliligo ng kanyang sariling dugo. Dito na nga takot at takot itong si Dr. RJ Tanyag, at sinabi niya dito kay Giselle na talagang gagawin nila ang lahat at huwag tumawag ng pulis. Pero ito nga si Annalyn ay nagmamatigas talaga, na kung saan nagkausap sila ni Dr. Lindon, na talagang may nagkumuha pa sa kanila ng video, na kung saan hindi nila alam kung sino iyon, at talagang gusto talaga pumunta ni Annalyn doon sa kay Dr. RJ Tanyag dahil ayaw niyang mapahamak ito. Dito na nga si Dr. Lindon ay pumayag na sa gusto ni Annalyn, na kung saan tinawagan niya si Nurse Evan at saka si Nurse Karen na nagpalit ng anyo. Dito na nga talagang sinamahan ni Nurse Evan at saka ni Dr. Lindon itong si Annalyn para makita talaga nila itong kanilang lolo. Dito na kaya nila makikita si Don Pepe, na kung saan ito nga si Dr. RJ Tanyag ay talagang nakabantay pa sa kanya ang isang bala ng baril, na kung saan talagang shoot to kill itong si Dr. RJ Tanyag. Dito na nga ay talagang magsasalita na or talagang hindi ito makakapagsalita itong si Don Pepe dahil papatayin at patibong ito ni Moira na papatayin niya itong si Dr. RJ Tanyag pag ito ay nagsalita, kaya hindi ito magsasalita kahit kailan itong si Don Pepe. Dito na kaya talagang maililigtas ni Dr. RJ Tanyag at saka ni Annalyn itong kanyang lolo, na kung saan talagang nasa kabingit na ng kamatayan ang mag-inang si Moira at saka si Zoe, at talagang makukulong na. Talagang si Lynette naman ay talagang porsigido na makatakas doon, na kung saan ito nga si Harry ay hindi niya na makita. Dito na bugbog sarado itong si Harry at hinampas pa ng baril itong sa ulo, at talagang nawalan nito ng malay. Dumating na si Dr. Carlos Benitez at nagtataka ito dahil nakita niya ang sasakyan ni Harry sa labas. Dito na nga ay paalis na sila ni Lynette at saka ng isang magnanakaw, na kung saan nakita niya itong si Dr. Carlos Benitez. Dito na kaya matunghayan ni Dr. Carlos Benitez ang nangyari sa kanyang asawa. Pagkakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.